Mula Enero hanggang Oktubre noong taong 2020, nakapagtala ang PNP Highway Patrol Group na mahigit 1,000 single vehicle accident sa bansa. Ito ay mga self-incident na disgrasya at walang nadamay na ibang sasakyan. Alamin ang mga tips para maiwasan ang mga ganitong disgrasya. Sa San Agustin, Romblon, maluwag ang daloy ng trapiko sa tulay ng Malaway nang biglang sumalpok ang isang motorsiklo sa konkretong railing. Motor yan. Kaso nag-approach siya ng mabilis. Kasi lahat yan, sa amin, yung tinatawag namin, lahat ng sa sharp, yung mga kurbada o sharp curve, yung tinatawag sa kanya, ganito namin roadside na nag-slow down kami. Nawala ng malay ang rider at sa ospital na siya nagising. Ayon sa rider, may nadaanan daw siyang mga bato at graba sa kalsada kaya napabilis ang kanyang takbo. Hindi na rin daw niya nakontrol ang motorsiklo. Isang 22-wheeler trailer na paliko sa kurbada ang tumaob. May karga itong toni-tonelad ng mga bakal. Base sa investigasyon ng Bangi Municipal Police, nawalan doon ng preno ang trailer truck. Konting negligence kasi baguhan kasi yung driver doon sa lugar. Although sabihin niyang naka-minor siya, pero medyo may kabilisan din kasi yung sakyan. Nag-apply siya siguro ng brake doon pero mabigat talaga yung laman ng sakyan kaya hindi kayang hawakan din ng preno hanggang sa bumigay siguro yon mga brake niya. Isa si Arnold sa mga pahinante na nakaupo sa harapang kasama ang driver at isa pang pahinante. Sa itaas naman ng mismo mga kargang bakal, nakapwesto ang 5 pang kasamahan nila. Igan, pinagbabawal ng Section 32 ng Republic Act 4136 o Land Transportation and Traffic Code ang magsakay ng pasahero sa takip o itaas ng anumang sasakyan. Dahil 3 lang ang upuan ng tumaob na trailer truck, dapat 3 lang ang sakay nito. 8 raw ang sakay ng trailer truck. Sa pagliko ng trailer truck sa kurbadang kalsada, inapakan na yung brake. Ayun, sinabi niya wala na tayong brake. Umiyak ako, tumawag ako agad sa opisina namin, sir. Tumulong ako ng rescue. Kaya yun, tumawag agad yung mga boss namin. to the rescue ang Bangi Bureau of Fire and Protection kasama ang tauhan ng Bangi Local Disaster Risk Reduction Management Office at Philippine National Police. Gamit ang hydraulic spreader at cutter, matagumpay na nailabas ang naipit na driver at pahinante. Ang isa sa mga pahinante na si Jomet, nataganan ng mga binti na mahigit 2 toneladang bakal. Gamit ang record ng isang electric company na tiyempong napadaan sa lugar, matagumpay na naialis sa pagkakaipit ang mga binti ni Jomet. Basag na basag yung buto niya eh. Hindi naman natin pwedeng i-transport yun. Linagyan natin ng tourniquet, yung tawag dito, yung splint, tsaka pinaberan natin ng mga band-aids. Then, linagyan natin ng oxygen, tapos transport dun sa hospital. Dilagyan ng bakal ang binti ni Jomet. Kailangan niya sumailalim sa isang operasyon para maisaayos sa mga nasirang buto. Sir, nasabit ko lang, di pa inalabas yung operasyon na, sir. Hindi raw nawala ng pag-asa noon si Jomet na maililigtas siya ng rescue team. Nagkasal. Damo kami pa mapanin, sir. Tutulungan mo ko, Diyos. Sinugod sa ospital sina Jomet, Arnold at 6 nilang kasamahan.